Hey, kamusta kayo? Natatandaan nyo ba ng ilang linggo na nakakalipas ng hinila ng tow truck itong aming sasakyan dahil sa trabaho naubusan ng coolant si Mrs. T. At ngayon ko pa lang siya dinidil sa sobrang dami ng mga nangyayari. Mukhang nakita ko yung culprit, yung sanhi, pero hindi ko pa masabi 100% kung ito ang problema. Pero definitely ito ay isang, kung hindi man ito ang problema, hindi lang ito ang problema, ay siguradong ito ay parte ng problema. Papakita ko sa inyo. Nandito ako sa ilalim ng sasakyan at dito makikita ninyo coolant nagdi-drip para sigurado na hindi mapapunta to sa sewage system namin dito, kasi batas yun dito na hindi mo pwedeng itapon to sadyang itapon to sa kalsada. Bawal yun, magmumulta ka. Napakalaki. Ngayon nagdi-drip siya at andito yung Milwaukee ko. Nakikita niyo yung hose na yan, yung radiator hose na to. Ito ay malapit sa water pump at konektado syempre sa radiator ng Impala. Ang napansin ko dito, una sa lahat, wala pang 5 minuto sa pag-i-inspect ko, nakikita nyo ito, ito may katalasan to hindi dapat ito nakaganyan, yan flat, okay, hindi dapat ganyan yan, dapat flat, kasi nangyayari natatamaan niya ito at meron na nga siya ditong slice, may guhit na siya dito na pag pinipisal ko mukhang may lumalabas na tubig, pero hindi maraming tubig hindi marami yung coolant na lumalabas. Sa pag-inspect ko pa itong dugtungan na to, kung nasaan, nilusan ko na yung clamp. This is a note sa sarili ko may clamp dito na nagdudugtong sa papunta sa water pump, I believe. Nilusan ko yan kasi parang masyado na siyang mahigpit at nagkakrak siya sa sobrang higpit ng pagkakalagay. Talagang dapat mahigpit, pero I think may vibration or something, nagkakrak siya kung saan yung sugpungan, yung pagkakakabit. Sana may pakita ko pa sa inyo ng todo itong clamp, pero sadyang napaka-aksikip dito. Ilang ang little update ko ngayon. At ito nga pala, sabi ko sa inyo, ito yung support ng para saluhin niya ang radiator. If you look here, di ba, naka point out siya, mukhang sinadya to ng nakaraang mekaniko. Ngayon kung titingnan nyo dito sa banda dito, kukunin ko yung aking flashlight, ikita nyo yung salungat niya. Yan yung salungat niya, you can see flat siya. See that? Flat. That's yan, ganyan talaga dapat. Okay, hindi yung nakalabas siya kasi may kataliman. Ibabalik ko kayo dito, may kataliman siya. Yan. Now, nung nilagay ko ito, ako nag-install nito, nung nilagay ako siya ng bagong radiator, hindi ko siya napansin, in-install ko na ng ganyan. Kaya minsan hindi dahil sanay ka na sa mag-fix, minsan may nakakaligtaan ka rin. Pero tingin ko hindi lang ito ang problema. Kailangan makorek ko to, ma-flatten ko yan with a punch nail or maso. Madali na yon, pero kailangan matanggal ko to. May tough itong matanggal Narikay na pa, naliligo yung braso at kilikili ko ng coolant. Alam nyo, darating ang panahon magkakaroon ako ng magandang camera para dito at may madadala ko kayo dito sa aking mundo ng pagkukumpuni ng mga sakyan, kasi napakarami naming used car. Pero huwag kayo ma-discourage kung tama ang maintenance nyo, up to the
yung maintenance kayo, mga schedule, you shouldn't really worry. Sa umpisa lang mahirap kasi hindi nyo alam talaga kung ano yung history nun, pero may mga paraan para makuha yon. Kaya I still encourage you to buy used car dahil iyan ang susi sa mabilis na pagiging matagumpay natin dito sa bansang North America. Hanggang dito na lang muna at kailangan ko itong matapos. At marami pa mga naghihintay sa aking gawain tulad ng hardin. Abangan ninyo, marami pa ako ipapakita sa inyong hardin. Kaibigan, padayon, huwag titigil ha, huwag susuko. Padayon kaibigan ko.